Mga panahon na pinagdadaanan mo mga ganon, yung pagka hilig mo sa gambling, sa mga pornography, and at tuloy na pagsisinungaling. Nasaan ang mga magulang mo ng mga panahon doon? Kasi sa akin, kapag nalaman ng magulang ko yun, ng nanay ko, pwedeng ma-frustrate siya, ma-disappoint siya. So, typical na bata, hindi ko siya pinapaalam. Pinatago ko siya. Okay. Pero, nung itinatago mo yun sa mga magulang mo, ano yung nararamdaman mo na hindi mo nasasabi ang ganoong bagay sa kanila? Nararamdaman ko yun. Masaya ka ba? Na nagtatago ka? O patuloy mong ginagawa yung mga bagay na yun? There's a guilt na hindi siya alam ng magulang ko. I admit, I enjoyed doing those things na ginagawa ko before na. But at the same time, pinagsisisihan ko rin kasi wala akong hininging guidance mula sa magulang. And if I could turn back time, I would ask them, ano ba dapat ang gawin ko dito? Ayan, kasi I used to live my life independently. Sobrang independent ako. Kaya kong mabuhay ng parang ako lang without someone guiding me. Kaya nga nung unang nagkaroon ako ng leader sa church, it was really hard for me to follow instructions. Kasi I used to live my life on my own. O sige. O ito, Peter. Balikan natin. Nung bata ka ba, pangarap mo na ba talagang maging isang engineer? No. Ang gusto ko talaga maging CPA. Okay. And I think Mount Teresano, grade 9. So, sobrang na-enjoy ko yung subject namin noon. Bookkeeping siya. Sobrang na-enjoy ko mag-analyze ng transactions, gumawa ng financial statement. So, sabi ko nun, gusto ko maging accountant na maging profession ko. Kaya nga lang, pumasok yung senior high, lumipat kaming magkakaibigan sa isang university. Na kami nun, enrolled na kami sa kung saan kami nag-high school. Kaya napansin namin parang hindi to yung strand na gusto namin. Gusto kasi namin lahat maging accountant. So, lipat kami sa university. Tapos, nangyari naman nun, naubusan ng slot for ABM. Ang meron na lang, STEM. At that time, may konting alam naman ako sa Sipnayan. So, tinake ko na siya. And para hindi rin masayang yung inaral ko, tinuloy ko na lang siya sa civil engineer. So, CPA talagang gusto ko dati. So, okay, mula sa kwentong Pilipino, alam kong kakapasa mo pa lang sa pagiging engineer. Congratulations. Thank you. Pilipino. And praise God. Yes. Ito bang pagpapala mo? Ito bang nakuha mong pagpapala? Sa kaibuturan ng puso mo, naniniwala ka na ito ay yung biyaya na binigay ng Diyos para sa'yo? Yes, I believe na ito ay I can say favor to ng Lord sa akin. Okay lang magkwento akong konti. Yan, during the time na nagre-review ako, and hindi ko talaga give up yung work ko. Because ayokong maging burden yung kasi may mga sharing sa bahay, ganyan. Ayokong maging burden sa kanila. So, it's my choice na hindi ako mag-stop ng work. At the same time, I really pray to God na kapag nag-review na ako, hindi ko pabayaan yung ministry na ipinagkaloob niya sa akin. And ayun, I really pray to God na Lord, di ko gustong pabayaan yung mga bagay na in-entrust mo sa akin. But pwede ba akong maglangin sa'yo na Lord, okay lang ba? Pasa mo ako dito sa sa civil engineering board exam. And during the process of juggling my schedule, there are times talaga na naiiyak ako. Hindi because broken-hearted ako, pero naiiyak ako sa sobrang pagod. Nabot ako ng madaling araw sa pagre-review, ganyan. Tapos gigising ako na maaga para pumunta ng work, ganyan. But I praise God for giving me that favor sa buhay.
Okay. Kanina, no, nasabi ko po mga kakwentong Pilipino na si Peter ay aktibo, no, sa paglilingkod sa Diyos. Ilang taon ka, nalaman mo na gusto mong tumahak sa landas ng paglilingkod sa Diyos? Ilang taon ako, Mm-hmm. hindi ko maalala yung exact time na that I decided to, O ito na lang, kailan mo nalaman sa sarili mo na ikaw ay binibigyan ng sinyalis ng Diyos na ito ang gawin mong klase ng paglilingkod? I do not know the exact date, but there was an instance in my life na nakikita kong dito ako inalalagay ng Diyos. No? Pero siguro share ko na lang kung kailan yung time na nakakilala ko sa Lord. That was February 2018. And wala ba magbanggit ng name? Ako, sige na. Okay, si Kuya Ernest sa City Praise yung unang nag-approach sa akin. Pero in-invite ako ng teacher ko na ngayon ay pastor ko, si Pastor Jam. Teacher ko siya sa physical science during that time. And then, nila lang ko, ay gusto mo, attend ka sa, namin, ganyan, sa service namin, dito Sunday service nila. And then, umattend naman ako. And then, ayun nga, after nung service na yun, in-approach ako ni Kuya Ernest, and then, he shared the gospel with me, and I understand na yung biyaya na ibinigay ni Kristo sa atin, no, that despite us being sinful, He sacrificed His life sa krus ng Kalbaryo so that the debts of our sin will be paid. You know? And yun, during that time, there's something na, may kurot sa puso ko na, talaga ba, Lord, despite me being sinful, ganun mo inalay yung buhay mo para sa akin. So, ayun. And hindi ko pa buo sa isip ko na dito ba talaga ako nilalagay during that time. Kaya nga, na-mention ko kanina na napakahalaga na magkaroon ka ng godly leader who will guide you. And ayun, si Kuya Ernest, si Kuya Baidi, si Kuya Deco, si Pastor Jan, and all the people na nakasama ka sa ministry. Thank you sa inyo for guiding me. And yun, unti-unti ko na-realize na ito yung bagay na, ito yung purpose ko sa Diyos. No? And ultimately, my relationship with God. No? Yung continuous Bible reading, continuous doing my journaling, yung one-on-one ko with God. Yun yung nag-strengthen sa akin. Ay, nagtulak sa akin na malaman kung ano talaga yung purpose ko sa Lord. Kaya, pinili ko siya. Hanggang kailan ka maglilingkod sa Diyos? Ako, straightforward. Hanggang mamatay. Ikaw ba, sa paglilingkod nito, sa tingin mo, nababayaran mo yung mga pagkakasala ng iyong puso, ng iyong isip, at ng iyong kaluluwa? Okay. Theologically speaking, I am not able to pay for my sin because Jesus Christ already paid the price of my sin. Ang ginagawa ko ngayon na paglilingkod or paglilingkod ko sa Diyos at sa mga tao, ano na lang to, fruto ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Okay. Anong kwento ng kabataan mo ang nais mong kalimutan? Kalimutan? Siguro yung pagiging bully. Ayan. I was a victim of bullying during my kabataan. And di ba, isa sa effect ng pag-victim ka ng bullying ay pwede ka rin maging bully. Yun yung naging effect niya sa akin. So siguro yun, yung pambubuli ko sa kapwa ko estudyante, sa mga kasama ko, ganyan. Ayun, yung gusto kong hindi lang kalimutan, kung kaya ko nang mabalik ang oras, hindi ko talaga siya gagawin. Yeah. Ano ang nais mong sabihin sa magulang mo, lalo na sa iyong nanay? Unang sa lahat, gusto kong pasalamatan yung tatay ko. Now, although na siya, matagal na siyang wala sa mundo. Gusto ko lang pasalamatan sa discipline na in-instill niya sa amin. No? He was very disciplinarian. Before, di ko siya ma-appreciate. Pero ngayon, na-appreciate ko siya na kung paano niya kami tinutuwid ng bata kami. And secondly, yung mother ko, no, magang nawala yung tatay ko.
And I know how hard it is for her na itaguyod or maging nanay, at the same time, padre de pamilya, ng aming pamilya. No? Kasi hindi maganda yung pagkamatay ng tatay ko because nasaksak siya. So yun, yun talaga. That was very devastating. And nakita ko kung paano nilaksan ng nanay ko yung loob niya para may taguyod kami. May time nga na nakikita ko siya, umiiyak siya sa sulok. Hindi niya pinapakita sa amin kasi ayaw nang maapektuhan kami, ganyan. So I really, really thank her. Kulang ang thank you ko sa nanay ko kasi sa dami ng sacrifices niya. Yeah. Okay. Kanina, Peter, na nabanggit mo, well up kayo. Parang niya ang buhay ng kabataan. Anong kwento ng buhay mo na nasa estado ka ng marami ng buhay na sana nararanasan pa sana ngayon? Sorry, hindi ko narinig yung question. Kanina nabanggit mo na naging marangya ang buhay mo ng kabataan mo. Anong kwento ng buhay mo na marangya pa kayo na sana nararanasan mo sa kasalukuyan?